Ihatag ka mo. Jello, ihatag ka mo. Klaro sa likod. So, this is just a continuation of our discussion last time. So, by the way, this is the last coverage for quiz 2. That means design for flexure and design for shear quiz 2 on next face-to-face meeting. Next Thursday. We'll finish this one, pero mag-lecture pa taon Monday. So later, in the afternoon, i-upload na ko ang laboratory. Sa shear lang. Ang sa lecture is dilim na, para isa lang pala. Pero apit sa coverage of lecture para sa So, just a quick review. So, as discussed last time, natin ang actual shear stress is beams wherein ang web ra ang locator sa ato ang shear force. So, that's why ang formula niya is force divided by the area. Now, ang area is area ra po ni web. Kaya gingon is web lang ang mag-carry sa shear force. And then, we have this allowable shear stress, this one, na kaning, again, pag dako nga F, kay allowable. Pag gamay is actual. So, atong i-compare karon si actual o si allowable. That, para safe atong structure to resist against shear, dapat mas dako si allowable, no? Which is mo to siya ang capacity. So that means dapat kaning mga nagko nga letter F na natatanan balag bending pa na kay FB o bearing FP, no? So kanang mga dagko nga letter F mo siya ang allowable. For actual, it is denoted as small letter F. So we have this one para sa allowable shear stress kaning condition less than, this one is greater than. So again, kung dili kaya ni si web lang ang locator ng shear force. So kung dili kaya ni web alone, pero dili ko na all throughout this span, butangan na to o gano'n, no? Depende siya. Muna dira nag-matter na dapat kabalutan mag-shear diagram, no? Para ani. So that's why inyong structural theory ang inyong prerequisite ani nga subject. Kaya dapat by the time na mo sa design, kabalo na mo sa mga basic knowledge, no? Sa inyong mga previously na-learn ng mga subject. So for this one, since si web lang ang locator ng shear force, so if ever nga for a certain span, sa whole span na kana nga span, basa man ang maximum shear kung uniformly loaded, simply supported. Nasa support, no? So kung nasa support, ito ang dako ang shear force. So within dire sa tunga dapit is lesser ang kay, di ba sa span is 0 ang shear kung asa maximum ang moment. Basang to. So in that way is dili sa all throughout this span ta nga kaning dili sufficient si web. Posible nga sa within sa tunga nga span okay pa si web. Kaya dapat tayo tawag nga nominal strength which is based on the code. No? Katong capacity niya based on the code. Kung dili niya kaya mo itong magkinalanta of web stiffener sa katurang area nga need of stiffener. So, for example, kanino nga illustration. Diba sa itong shear diagram for uniformly loaded, hinga naman. Kung hinga niya ito ang loading, simply supported, natay pin and roller. Then, uniform load. So, therefore, kanya itong beam is steel beam. Stated as mentioned earlier, ang maximum moment ay maximum shear is at the support, no? So, kani. So, dahil possibility nga within ka nga span is dili relative nga region ang need of stiffener, no? So, kung impractical na nga mag-ilista o bag-o nga example, nganong dili na lang ka mag-change o lahi na lang nga wide dash itong gamiton o lahi na lang nga I-beam, nganong mag-design pa man ka o stiffener kung dito siya pangaya. So, the tendencies nga kanina, gamay na kaayo nga portion ang dili na kaya, no? Kanina nga span dili lapit. So, kung mag-change ka o mas dako nga dimension sa I-beam,
which is sa tibuok pa na to siya, which is kung mag-budget ra ka, kanina huwag mong i-reinforce, kanina mong butangan doon stiffener. So, or case-to-case basis, kung sa actual scenario, naka-order na mo, then, pag-check ninyo, kanina portion na diri ang need of stiffener. So, kung mo nang kana lang po, masin mag-wonder mo anong mo design man ta o something magdungag lang ta. No? So, ana ang mga scenario nga pwede makita mo sa on actual basis. So, diri wherein ang A is your spacing of your stiffener, H is your total, the depth or measurement gikan sa diri nga portion no taman diri. Diba si H is equal to total depth minus 2EF, no? Ato minus na to ang So for the design for shear, again natay LRFD and ASD, where LRFD is ang atong reduction factor is 1.0. Atong ASD is natay safety factor nga 1.5. So for ano siya daw, so kung ang atong approach sa problem, if ever ang atong problem is wala gi-mention nga tension field action is required, then we will directly assume it nga without tension field action atong masihan. Pero as we go on with our discussion, na tendency nga, for example, natin intermediate stiffener, no? Atong i-check kung need ba gyapon to siya atong nga portion o tension field action. Pero kung hatagal mo problem nga wala giingon nga na ay tension field action, then we will directly assume nga without tension field action. Kaysa code, duha itong basihan. With or without tension field action. Si atong i-solve is for the nominal. Diba? Kay pareha raman, diba, kang LRFD o ASD, ang only difference sila is natin mga factors. So, therefore, it all boils down to the computations of B sub n, no, or nominal. So, for the without tension field action, same ra ang formula for the Bn. The only matters is, depende sa shape kung saan value ni CV, which is factor na siya. So, CV is 1 kung rolled eye shape. When we say rolled eye shape is itong mga standard, itong mga wide flange, 21 by 6, ito ka na muhatag din siya o pangalan. No? Na standard mo na inyong mapalit sa itong ginatawag itong build up, kita ang nag-design. No? Kanya ang gusto ng thickness, nga na muhatag na instruction sa itong filman, no, nga siya mo fabricate ana. So for this case is, kanya mga rolled eye shape is standard na siya daan. Pero we need to check whether ma-prove din niya. Ma-prove din niya nga that the width to thickness ratio of your web is less than or equal to 2.2 square root of E over Fy, then CB is 1. The rest is kanin kung diri na fall under na condition kay for webs of all other symmetric shapes. Other cases plus ano. So this will be the basis atong design sa tuang web stiffener if needed. So kano sa tama kaingon nga dili? Kung ang atoang actual, which is the required shear strength, is less than the available, which is katong allowable. So kung na-prove na to nga ang atoang actual shear strength ay shear force na mag-solve is less than the allowable or katong capacity sa structure, then dili ta kinahanglan og stiffener, no, or transverse stiffener. Kay or man nakabutang rin, no, or either kaniya ma-prove or kani. So either of the two conditions, then dili ta manginahanglan og stiffener. Pero if ever na where it is required, kung required mo mag-stiffener, kani ato ang basis sa design. Magbalik gyapon ta sa concept nga dapat kabalo ta magkuha og moment of inertia. So atong moment of inertia based on this statement no nga about an axis where the web center for pair stiffeners. So kung pair daw siya, for example kani ito makita sa top view ha, pero kani siya sa iyang reading ano. Tanaw siya sa babaw, kani makita mo yung line diri. Kani siya si web. And si stiffener is yung perpendicular sa iya, which is kanina illustration. Na-imagine niyo, kung tanaw sa babaw, imagine niyo gitanggal niyo yung flange. So kani ang makita. Kani ang web, kani ang stiffener. For this case, ang gingon dira, ang ato daw moment of inertia para atong case is that the moment of inertia about an axis of the web. Kani axis daw ni web. So therefore kani nga dili ta mag-rotate, no? Atong kung ingan yang axis pila ang isang base ani duha. Isang base. Kani, no? Di ba?
Kung kanya itong kuhaan, kung moment of inertia, kaning rectangle, kanya itong axis, di ba parallel sa iya ang base. Therefore, ang parallel sa iya is kani. So, kanya ito ang B. Then, itong H cube is kani. So, kani, sa example, there is 6. So, later, pagkakala ito examples, ato sa miingon ang mga mag-set first. So, dira, no, magkuha moment of inertia, then it should be not less than 80 WJ. Kani si A is katong akong ninyo na is spacing sa ato ang stiffeners, no? Kaning illustration. And then si T, W is of course ato ang thickness sa web. And then ang wala nang nakabalo is si J. Si J is in this value where 2.5 divided by A over H squared minus 2. Ang ma-obtain dapat na itong value diri should be greater than or equal to 0.5. If ever 0.4 ang ma-obtain, kailangan mo over nga J. 0.5. No? So, always good na ito i-consider ang mga conditions sa code. No? Dapat kung kani daw nga value is greater than ani or equal to sa kana. So, kung wala na satisfied, then kato nga value ang itong gamiton. Mura na nagatong sa inyo ang allowable bending stress. It should satisfy that it should be less than or equal to 0.6 Fy. Else, kung greater than, then therefore, katong 0.6 Fy ang itong over. Nga na ang beauty of the code ng gamit. Then, baka naman object sa inyong quiz. Number 1, patanan na kung ipang check. Hindi ko kayo nung sa kanina section mo. Sige lang, ihatag na ko siya. Dalo na ko siya sa next na quiz. Pero depende sa inyo kung kuha ko niya before or after na. After na lang. Discourage. Iusan na ako. Naisawa na sa akin. Hindi man yun, no? B. Ang B din ang sunod siya sa parehamik ng Serquanan. Balito. 8 to 10 ako, 10 to 12 ng Serquanan ng RC. Bugat ka. So kung mag-abot may quiz, yan na lang. Murag namin time, murag sa last quiz may mag-abot ng quiz niya, then last quiz na. May 4 mga quizzes siya. Ako to lang. So for this one, kung tension field action, same gapon. No, if ever na-prove na to with tension field action or this states a problem, then we will be using this one. So kano sa ulit ang mag-tension field action? If nakabutang dire no, kanikupat na conditions, kung nalang tayo ma-prove dire, then therefore permitted nga na ay tension field action, then we will be using this one. So to better understand the topic, we have this given example. A beam below is a wide flange 21 by 62. 836 steel with Fy to 48 MPa with the following properties. Now we are lucky enough that given the diretso si Ix. So by the way, pag wide flange gani I section na siya. Hindi pa sa na W ang inyong shape sa inyong section. Di ba si wide flange, si H-pi, si American Standard itong S. At sila or si I mismo. Kaya sila mo siya ang mga I section. Itong lain is C or si L o si Uncle. So by now, ka-identify na ta. Kaya walay sometimes or most of the time, dili ihatag sa inyo ang illustration. So dapat kabalo ko nga, si BF is width of the flange. Si IX is moment of potential of X given na daan. By the way, sa yung limit. MM to the power of 4 na. Basta moment of inertia kay ang unit ha kay MM to the power of 4. Then, D is the total depth which is measured from top to bottom yun. Dahil itong H no, to minus 28. Then, thickness of the flange. E is the modulus of elasticity. If dili na siya given, then you can safely assume 200,000 MPa. Then, TW is the thickness of the web. So, the first case, first problem is to determine whether the beam is safe against shear. So, kung sa matala kayo na safe against shear,
when the actual loading, which is caused by kaninang load, is less than the capacity or equal to sa ito ang allowable. So itong i-check later, mag-calculate ang allowable first, then i-compare na ito sa actual. So therefore, you need to know how to calculate for the maximum shear for a given span. So for beam, ang sa beam yun is kilonewton per meter yun na yung load. No? Kung mana mo load passing sa inyong RC, load distribution, diba from from slab to beam. So in that way, ang slab, ang i-cater na niya is naka-kPa or kilonewton per meter square. Naka-per area na siya. Ang sa beam is per meter. Sa column is katong yung kilonewton na lang yun. No? Concentrated load na siya. Same goes as sa beam. So kung sa load passing pa, per meter so therefore, most of the cases is uniform load ang load the beam. Ang mga seldom lang na scenario na siya point load is ever kani. Okay, walay column aning diri Take note na beam diri o na beam kani. No, so kani nga beam pagpasa niya load diri, concentrated load dito siya. Ay consider man niya nga di ba ang reaction diri nga beam. Kani nga beam bitaw. Ano siya reaction kay pasa niya ni girder, which is girder is also beam. So therefore, para siya kung atong illustrate na ay concentrated load dira ang ipasa, which is gikan na siya muna siya ang reaction ni beam diri. Pasa na niya diri nga. So that murag ato siyang i-turn into reality atong mga gina-calculate na reaction sa atong basic structural statics na. Sa statics niyo na makabilit naman mo mga reactions. In that way, kung ibali ang reaction na nga beam, pagpasa niya diri kung walay column dira, ang kanyang mga intermediate beam, ipasa niya sa girders. Kung walay column, sa beam niya ipasa. So therefore, may muna siyang point load. So kadara ang mga cases na dili uniform load ang mga cater ni beam. But most of the cases na cater ni beam is uniform load. So we need to calculate that. If ever dili safe, so when you say dili safe, basta ko si actual kaysa kang allowable, then we need to decide a size and spacing of the thinners. Then the last one is to calculate to determine whether the beam deflection is excessive. If limiting value for the deflection is L over 180 or 1 over 180 of the span. The first problem, itong identify whether safe ba to carry the safe ba against shear. So, kung atong basihan, wala gi-stipulate na with tension field action. So, we can directly assume nga without tension field action. So, without tension field action, nasa kung itong base? Without? Dito sa without tension field action. So therefore, diri no kanya to ang i-calculate. Mag-calculate ta og either design or allowable. But for the safer, dito ta sa kanang conservative na design method. Kasi conservative ko ng OA ra kay ko ka-design. Mas imagine na to. Ang ato for example na natay BN yung makalculate ng 1,000. Mo na ang capacity dapat. Then for LRFD, times na siya 1.0. Therefore, kung pila capacity mo, ragis mo ang design. Mura itong i-allow po. Ang sa allow, design later. For the allowable, which is using ASD, mag-divide ta og 1.5. So, say for example, kung 1,000 na itong i-assume, divided by 1.5. So, ang ato i-allow is 666. So, in that way, kung makumpare na ito ang duha ka-design method, no? Ang LRFD, 1,000 yung i-allow. Ang ASD is 666 ra. So kung i-apply nato siya sa real life scenario, kung in terms na nato siya sa capacity na pwede mo labay sa tulay for example, kung may pinakadali man, okay, mo may na ay capacity na ihatag. Sa tulay na 15 tons, 20 tons. So say for example, kung LRFD pa kuno ang design method niya, no? Ang gingon ito is 20 tons niya kaya kung LRFD. Pero kung ASD is 15 tons lang ang pwede. So that means, murag mas nahatag o factor of safety si ASD. No? Kaya mas gamay iyang i-allow. Kira. So,
mo na mas ganaw siya kung mas conservative siya nga design. So, therefore, kung mag-calculate ka later, kung wala giingon sa problem nga use LRFD, use ASD, then we can directly assume nga sa ASD para okay siya for both LRFD o ASD. So, more default na siya. Kung dili state sa problem. Based on the problem is wala gid siya state. So, by default, we will be using ASD para safe siya sa both design methods. Ay, okay. Mas gamay man siya safe siya sa dugo. Like, kung katong isa, dili safe sa isa. Okay, for example, no? Kung tayo may mo ng 800, sa 800, safe pa siya kang LRFD. Pag 1,000 na kaya. Pero sa 800, dili na siya safe sa ASD na 600, 6 ra. So, therefore, ito pa sa safe sila doon. Mas gamay kita sa sige. Nasip ko sa ASD. Ay, di ay. So now we need to identify for without tension field action kaya wala state sa problem. So dili ta masihan. So natay VN ka formula, the only difference nga ay nga to ang need i-calculate is di ba si Fy is given, si AW is area of the web, na D times thickness of the web. So makalculate na to. Ang dili directly given kay CB. CB therefore we need to check. Kabalutadaan nga rolled eye shape siya kay it is a wide flange 21/62. Standard siya daan. Pero ato i-check kung dili ba siya na belong na condition. Kung dili, then dili siya ma-fall under na condition. So we need to calculate first the H. Itong H, D minus 2 TF. Where H is, D is given in the problem 533.1 minus 2 TF nga 15.6. So therefore natin 500 1.9 mm. So then, taking the width to thickness ratio ng H over TW, kay mo to i-compare kang 2.22. So, natay 49.205, whereas ang 2.24 square root of E over Fy kay 63.61. So, 49 of 63. Based on the code, 49 ni, then this one is 63. So, dirita na. Correct siya. So, therefore, dirita ito gamitin ng CB is 1.0. So, we will be using CB which is equal to 1.0, no tension field action required. Then, Bn therefore is 0.6 times Fy nga to 48 MPa. Area of the web is D times thickness of the web. Ayaw, kalimutan ba si flange, kalimutan ng thickness. Then, times CB which is equal to 1.0. Take note, nga ang magawas anang answer is in Newton. Di ba naka-MPa, naka-MM? So, therefore, naka-Newton. I-divide lang nato og 1,000 para naka-kilonewton. For the sake of comparison, kaya itong load diri is mga kilonewton per meter. So, depende sa inyo kung asang comfortable na convert. As long as same og unit ito ipang-compare. Di ba i-compare mo si actual o si allowable. So, we have here 809.11 kilonewton. Again, Newton na siya gikan, magawas diri. Divided by 1,000, muna siya si 809.11. So, kung mag-solve mo ana, may mga siyang 809,110 Newton. Divided by 1,000, muna 809.11. Then, we will be using ASD, no? Kung hinugay na, para safe siya for both two design methods. So, we have Vn divided by factor of safety for shear na 1.5. For flexion, pila gani? 1.5? Safety factor. 1.67. Ito. Then, ang sa fee kay 0.9 kung flexure. Sa ato diri sa shear is 1 o 1.5. So therefore, ang atong 809.11, mo dapat na siya ang LRFD. Di ba 1 naman yung fee? Pero kung ASD, divide to 1.5, may mo siyang 539. Sakto mo na 1.5. So, dati 539.41. Assuming wala pa niya nakita na. So, muna siya ito ang allowable shear strength or shear force. I-compare na siya karon kang actual based sa load. Based sa load, natay simply supported kay pin and roller, uniformly loaded beam with uniform load nga 170 kN per meter. Ilan maximum shear ng formula?
uniform load, uniformly distributed, simply supported beam. Double WL WL over 2. Eh, di ba? Mura siya nag-calculate ka of reaction. Eh, di ba? For the whole span, kung imo siya yung concentrated load, which is uniformly loaded, multiplyan mo of L. Para may mong omega L mo to concentrated load applied at the span. Divided by 2, para makakalculate ka of reaction, mo to siya si omega L over, or WL over 2. So, mo din ito ang illustration, no? Which is, ito ang V is WL over 2, where ito ang uniform load is 170. Ang atong length is, or span of the beam is 8 meters. Divided by 2, natay 680 kilo Newton. So, natay 680 dira. Mo daw ni ato ang actual shear force nga i-resist sa atong beam. Atong beam, ang iyang kaya na daw ang capacity based on ASD is 539. Therefore, atong capacity is lesser than the actual na loading. So therefore, based on the first problem, the beam is not safe against shear. No? Ano gani? Kaya mas gamay si capacity or si allowable kaysa actual. So the beam is not safe in shear. So now, since dili man siya safe against shear, then if the beam is not safe against shear, design the size and spacing of the stiffener nga needed in this problem. Take note, wala question anong kaniyang shear diagram? Wala. Kaya nga di ba? Reaction minus katong gradual nga effect ni uniform load up until taman dire, dili na po yung reaction na po dire tungkol kay roller. So therefore, makalculate po nato kung asa taman ang span nga kaya ra taman ni beam. Diba si beam up until 539 nga shear ay kaya. So ato tong i-locate asa to siya dapat taman kay katong nga region where the stiffeners are needed. Kato ra ato ang designan og stiffener. The rest ana wala na stiffener. Unlike sa inyong RC, diba sa inyong RC kay tanan. Pero kung asa na mo dapat na may shear reinforcement pa. USD nga ano pa mo moment single o doble pa. So wala pa mo sa shear. So pag abot na sa shear, mag-design mo ng ginatawag yung stirrups na shear reinforcement. Kung makita nyo sa mga ongoing na constructions, kung asa ang reaction dito dagang stirrups. Kay dito man dako og shear. Kay stirrups are shear reinforcement. So kanang muna niyo makita sa mga beams, sa mga columns, kung asa dapit ang support dito daghan og stirrups. No, makabati mo ng mga ongoing pa, wala pa nabuhusan. Yan yung mga stirrups. Kung stirrups katong ties, reinforcement ties. So siya ang mo resist against cracks, magod si shear, mag-crack magod tungod sa shear. Yung mga shear cracks ang beads, no. So naiban nga makaya ra nga mga cracks. Naiban structural cracks na dili gito siya kaya. So pasabot mo kay na gito mo ang so kani siya kung mga shear mo to natay stirrups, no, kung wala pa ni, kung imagine niyo ni ani nga beam, example kani, wala pa na siya nabuhusan ang beam ana kung asa dool ang support dito daghang stirrups. Kay mas dako og reinforce ay shear force dire mas dako shear force dire, so mas daghang stirrups, that means mas gagmay ang spacing. Pag abot niyo dire ana lagyo na ang spacing kay zero shear naman eh. Pero sa RC kay dili pa pud uniform iyang properties, di ba? Na properties for concrete then steel, combine mo siya into one. Whereas for steel is pareha siya og properties all throughout the span kay steel ra gyud siya. Di ba? Walay concrete sa no. So that means kaning nga portion dire kaya pa na ni steel. Kaning diri nga portion is dili na niya kaya. Sa RC is butangan pag ginag-stirrups diri kada mo gyud shear na feel. Kaning ato sa steel is kaya man niya steel alone. Wala labot ang stiffener. So kani siya, diri nga portion wala stirrups. Murag ingani bitaw ko sa ako. Diri ra nga portion ang naay stiffener. Kay dira na siya possibly mo fail tungod sa shear. Kung mo fail siya, that means ang atong eye section mo bakal ba? No, ingana ang web din nato mo bakal. So therefore, para to stiffen na kuan, kaya naka-portion mag-wet stiffener. Okay, as a designer, sa itong threefold of design, functionality, safety, and economy. No? So, when you say economy, practical na kanta. So, kung butangan na ito ang tanan, hindi na po
practical na kayo. Punta nga ito yung stiffener tanan nga. Kaya man siya ni web alone, no? Nga steel. So therefore, dili na tayo mag-design. No? Okay na mag So region where the stiffeners are needed. So here, design and end panel stiffeners. So dili na tayo i-disregard na yung kanino. Dili na tayo start sa using A which is equal to 410. Ano din ka na si 410? Try to na-calculate earlier. So, nanatay shear diagram, right? 680 ang sa support. Atong ilocate sa taman ra kaya ni beam. So, kani, which is through this computation. Ratio proportion. And also, itong concept nga, from maximum shear minus the effect of downward nga load. Tungkol ani? 170. Dire, 680 minus 170 times length. Ay. No? Dire, 0. Ay, Therefore, ano eh, kasi yan. 680, you can do your ratio proportion or natong concept sa shear diagram. So, 680 minus 170 times x distance. So, kung mag-ratio proportion na ka ng height divided by Pwede base. na. Or kani, 680 minus 170, di ba ang load pa downward? So, kung ano ang concept sa shear diagram, di ba? Oh, so ako na i-minus this. 680 minus 170 times unknown x, equal na siya sa kani. Kaya kung na to ang unknown distance, nga mahimo na siyang 539. Asa taman ra nga, kana ka portion na ay shear force nga 539. Kaya taman ra dira ang kaya ni beam. In between anang support o kana is need of stiffener. So natay makalculate nga 0.427 meters or 820 mm. 27 nga. Sakto? Kung i-mm na to, no? 827 mm. So, kanila nga region ang, so, for the design of stiffeners, so, as mentioned earlier, ang threefold of design ang pinaka-economy. So, kung kita, mag-design ta, dili na ito pwede daghanon ng stiffener. Natural, enough na, dili mo, na-consider ko na ito ang safety. So, dire isa, dire isa. So, ganong ang atong spacing is 410. Take note na natin 827, no, ma? 827 mm. Na kanina region yung kailangan of stiffener. So, since, di ba sa, kung when you say spacing, for safer analysis, pa-reduce, pag-dimension is pa-round up. Round down ang spacing, round up ang, round down ang spacing, round up ang dimension. So, kani, di ba na po yung spacing ang kaning 827? So, dito na sa 820 or 827 divided by 2. Ano lang. Then, round off to the nearest value na divisible by 10. So, dito na pwede mag-round up pag spacing ang ano. Eh, kung mas lagyo, mas unsafe. Diba? Mas tugol, mas safe. Kaya mas ulaghan lang sila. Same goes with the dimension. Regardless of, ano pa na siya, 5.3. Kung mag-round off ka na, pila mo dapat? 5. Pero kung dimension, hindi na siya pwede. Ito ka sa 6. Dahil kung 5, bugabay ang value. So that means makulang na ang atong capacity. So sa dimension, round up. Sa spacing, round down. Ingana gyapon sa inyong RC actually. Isa nga na mga number of bars, 8.3. Number of bars. May number of bars ang ipakita. Ito pwede mo gamit og 8.3. So 9. So 9 or factor of 6. Round up. Actually, doon sa inyo akong as a designer. Pero mo na ang concept, pag-dimension round up, pag-spacing round up. So we have here, ano, 410, katunga ni 820. Kaya kung i-divide na ito si 827, divided by 2, natin 413.5. So wala, duklon mo na sa inyong stillman kung mag-install niya nga, ingana si 413.5. Sige. Ikaw na lang taod na.
So, mo na 410. Round out to the nearest value, madali makita sa ato ang mga ato ang stillman, no, ato nag-install. So in that way is, pag spacing niya, so 410 ato ang gamiton. So here, using 410 na spacing, ang concept is para tulo lang kabuok. Sa start, na, so kung dako na po kaayo ang spacing, depende na sa inyo ha. No, for example, lain mo na ng 1.5, ani, instead nga, ani. Pwede na nga, tulo. Upat na kabuok, no? Pwede na sa diri, sa duha kabuok. So, depende siya sa span. Kaya is less than 1 meter. Ang magbata ng god is ang dimension sa ato ang stiffener. Bala pa og lagyo na siya. Kung lagyo na siya, bagaon na po din mo yung stiffener. Or dakuon ang weight. So, kibali mo rag, basis sa design is spacing and size. So, kung lagyo ang spacing, mudag po ang size. Kung dugulo ni mo ang spacing, mugag po ang size. So, ang pinakasayon nga way is to divide it by 2. No, butangan niyo ang isa diri sa last, diri sa 680. Butangan niyo sa tunga, o butangan ko din mo diri sa 539. Wala na siya gamit. So here na natin spacing. So sa ato pag-design, dapat daw atong moment of inertia is about the web, kaning web, no? Kung mubalik ta diri nga concept, atong moment of inertia about the axis in the web centers for para ni compare ang stiffeneran. When you say pair, both sides na ay stiffener. Kung isa lang ka side, ang giingon diri is about the phase contact with the plate. Ano ang concept actually. So, kuha ta og diri. No, diri ta magkuha og moment of inertia along the web. So, taking into consideration nga it should be, ang giingon, it shall not be less than the katong, diba kani? Your moment of inertia of the web should be greater than, kaya nga man, it shall not be less than. So, greater than or equal to the A times thickness of the web cube times J. Where J is in this formula. So, kuha pa na ito ang ratio ni A over H. Hindi man nakakalculate ani. Okay, wala tayo like basihan sa moment of inertia for this one. Ibalik kung mag-design ta, ang basihan nato sa design is ang moment of inertia. Ibalik pabaliktad. Diba? Sa ganitong naandan na may dimension, mag-calculate kung moment of inertia. If ever unknown ang dimension, given ang moment of inertia, na dili siya pwede mulapas, ay di siya pwede mo less than ani nga value, no, giingon. So therefore, i-equate na to dira ang moment of inertia. No, then para makakalculate ta og mga dimension. Ibalik pabaliktad, no, mura siyang backsolve. Dimension to kwaon given ang moment of inertia. Given sa concept, no? Kay concept may gihatag, di ba? Ha? Kung required siya, dapat daw ang moment of inertia ato niya is not less than A thickness of the web cube times J, where J is in this value. So, pabaliktad na to ang buhaton. So, kung calculate for J, maginalan ta og A over H. Where H is na-calculate earlier, 501.9. Then, A is itong matuang na-calculate na half of the itong region. Half grid na siya always. Half na siya always. Pinakauna na itong case. If ever mag-design ta, nga baga na kayong thickness, hindi na siya justifiable, so pwede ito ma-adjust ang spacing. And also, later, ano na lang, pag kaningabot sa width. So, na tayo A over H, which is equal to 1.817, then J is equal to 1.746. Ang giingon, it should be greater than or equal to 0.5. So therefore, okay na siya. No? So kada siya itong gamiton. If ever 0.4 na siya, 0.5 ang ato ang gamiton. So okay na tani, nanatay A, nanatay thickness of the web, napagitay J na nga na-solve na 1.7. So i-input na nato, then we can calculate for the moment of inertia which is equal to 759,822.4. So okay na tani? Nanatay moment of inertia. Karon, we need to decide the size. Nanatay spacing. Ang required sa problem is size and spacing. Nanatay spacing,
Magkalkulit na karon og sizes. Yang width o yang thickness. Now, using a pair of stiffeners with width B, which is equal to 60. You can see 60. Kung kita nga designer, so for the sake of pareha mo tanan, ako buhatag sa width. Pero, kay maguang ko kung check kung let ka mag-assume. Pero one way of designing para makabalo mo masakto inyong gi-assume or sakto, inyo pong i-check kung sakto kung gihatag, o ma-check po na ninyo inyong solusyon. Kay, for example, di ba natay kani, ang atong stiffener, dapat dili siya pwede mo lapas diri sa itong flange. Ay, kayo nung namoy, naman gani, ang lapas. So, kung ikaw ang engineer na igna ko, kaya di po mas na nakabili. So, yun nga siya no, kaning, dili pwede mo lapas sa kaning sa width sa flange. So, how will you check? Atong tanawan kung sakto ra ba si 60 mm. Pila ang width of the flange? 209.3. I-minus nimo itong ihang thickness ni web. Then, i-divide of 2. Sakto ba? Okay, para makuha na itong diri nga portion. 3 minus thickness sa web. Pila itong thickness sa web? 10.2 o 209.3. Oh, ngano gani? Kay? Kani, mo ni si 209.3. Minus ni mo ni thickness dire, i-divide nimo 2 mo ni siya nga length dire. Katong pwede but nga ni web. So di siya pwede ni web ni stiffener. So di siya pwede mo lapas ana nga width. So pila sir? Mga 90 plus? 99.55. 99.0. So sakto ra si 60. Pwede mo assume actually og 80. Then mulahay na po ng thickness ana. Pwede siya may mo 4 na lang thickness. So as long as ang atong concept is ang moment of inertia. So dira na to makita karon nga ano mag-round up ta og dimension. Ay, kanina 9.3 minus 2. Ay, minus So take note, 10.2 divide i-equate 2 daw na to siya sa atong moment of inertia. So how will you able to calculate the moment of inertia? Okay, web? BM minus Isa ang BW over base ani C, kani, which is the Checking. thickness sa ato ang stiffener. So mo siya 60. dapat Ato ang mas width is dako isa. 30. So mo ni ang tulang diri is TB cube over 12. The moment of inertia of this one, thinking about the carrying axis. So P H cube over 12 or the thickness, the base of your stiffener cube over 12. Take note, ang center niya na diri no? Asa ta mag-axis na diri ka. So mag-need ba ta mag-transfer of areas, which is katong si plus AD squared. So ang area is thickness times base, which is kani. Nakto TB. Ang distance is gikan diri padulong dira. That means half of the base. So mali siya si b over 2. Simplifying, you have the TB cube over 12 plus TB cube over 4. Okay, square between 2. So TB cube of 1 over 12 plus 1 over 4 is 1 over 3. You can directly use this one. I-times 2 kay 1 ito. Take note, TB cube over 12, ay TB cube over 3. So pwede kang kanina yung gamiton, bahala din niya na memorize. As long as nakasawag mo sa concept, anong asa na siya nagitan. Si TB cube over 12. 1 over 12 plus 1 over 4. Diba 1/3? 1/3 o Sakto. So therefore, kani i-equate na to diri sa itong moment of inertia nga nakalculate. Taking into consideration nga itong i-assume nga weight is 60. Ako mga taga na, kaya kung kamo mag-assume, mabuang complex ka na. Wala yung pinagbiyaran, pero ako nag-check na. Mabuang check sa inyo ah. Ana, ako naman. Therefore, we need to calculate the thickness. Ang thickness is 5 to 7. Sige nun, ang dimension, round up. Kung round off na itong term, pwede siya gamit ng 5. 0.7 naman, di ba siya kapag 0.5. But in our case, is basta dimension mag-round up. Kaya kung i-round ko na ito, nag-iwan na itong 5. Ang moment of inertia, ani karong dili na mo dili na mo satisfy ang condition na it should be greater than or equal to. So, okay pa itong greater than 6. Kaya kung mo lang, ito moment of inertia mo dako. So, sakto lang, satisfy pa rin niya nga condition. Kung B5 na ito na, mabugamay ang ito ang moment
moment of inertia. So, sakto ra ning ABC. So, therefore, provide a pair of 6 mm by 60 mm stiffeners at 410 from bearing Ito na ba? and bearing stiffener. Now, mag-design po daw taong intermediate stiffener, which is, kasi si intermediate stiffener is, di ba natin? Any question? Dimension, round up. None. Na to, message. So, di ba natin diri, no? Ito si 410. Then, ako kay diri up. Ito na po dito sa last country. Then, ako diri. So, natin tulo ka, web stiffener. Now, sunod na niya palisdan. Ito siya ganang example, in a way, mag-design na po ng taog, intermediate stiffener. Pero hindi siya part sa ano nga, sa problem. So, ang ano lang is, Sumonder siya. Panapandumag-dumag lang. Kani siya is mag-design na taog intermediate stiffeners, wherein, gusto niya nga at 410 mm from the support. So, gikan daw dira, so magkuha na po tagpila ni siya nga shear diri ha. Pwede Magpaano ba rin. kung Isolve na sa siya. So, ito siya pagkuha, kani minus 170 times ang x na to ka distance is, pila ni siya? Minus 410, di ba? Or 0.41 meters. kanina? So, muna siya nga condition. So, we can get is 610.3. Mo to siya ang shear force diri ha. Iba yan, kung sunod niya is mag-bond ng intermediate stiffener, diri na po ka magpunta. ito nga. Ay, sa because in between. Between dira sa tunga. So, itong i-check tanan. Upon checking, itong i-check whether the tension field action is permitted or dili. Mura gano'n na siya, segue sa solution para lang makita na to if ever tension field action ang kabuta. But this is just an additional discussion. Pero at the end, regular problem, A and B day, 1B dire. So, tension field action not permitted if kani. So, need na to i-check whether kani. Take note nga tanan na to i-check is dire kani mga values is para kay flange anan. Flange at na area of flange at compression, area of compression flange, area of tension flange, width of the compression flange, width of the tension flange, which is equal na rin doha, di ba? Wala kang gispilit sa problem, nga lahi ang width sa baba, wala ang width sa ubos. So therefore, equal na po nila mga area, at para lang nila mga thickness. So we can directly multiply it by 2. No, so kanin, pwede rin kanin times 2. So i-check karon if it is permitted or not. Again, ta diri ha sa 2B, ay 1B nga problem. Diri no. Kaya ta diri okay. Mura na siya additional na discussion. For here, check if tension field is permitted. Kani palang daan, we have the 2 times area of the web is D times thickness of the web. Divided by AFC, which is the area of the compression flange, or area of the tension flange. That means, since equal naman sa diba duha, ano yung kuha ng G? Times 2. Width of the flange times thickness of the flange. Atong na-obtain is 1.66. Ang sa'yo nakabutang sa code na dapat Less than. Ay, greater Ay, than. greater. later But it's than, less no? than. Ingon. It's less than. Less So than. therefore, not permitted kung greater than. So, permitted siya. Okay? Less than man. Nagets? Yes, ma'am. Same gapon kung kaning isa ang ato ang i-check. No, kaning. So now, kabalo na ta nga tension field action ang kailangan. No? Kani siya, if ever katong dito sa 600. Saan yung video? So, dirita na, condition, no? So, take note for this condition, for tension field action, Tension field. si H
over TW na naman tayo mga values sa nino. Si KV wala. Si E naa, si FY naa. So therefore, dapat makabalo pa tayo calculate ka KV. Therefore, balik na dire. Where? Daghan na kay pamilya. Dagan. Wala. Nagagay ka na. Wala na rabay code. No. Ma'am, last So, from here, wala. bitaw yung ako. Quiz 1, dapat na wala na wala. Bonus na daw to. Okay, provided na na. Kung yung ba nag-solve yung problem number 1? Pero sa problem number 2, diretso kay... Okay, maura na. Which is dapat kay properties ba ya ang pinaka-una. O the basics, dapat kabalo mo dala. Okay, hindi man pwede nga every now and then magsilig calculate yung moment of inertia. Silig discuss. Which is all throughout the semester na si moment of inertia. So therefore, dapat sugod pa lang, kabalo mo calculate yung moment of inertia. Bahalag asa ma-access na siya So ito na i-prove. Your A over H, no? As we kita later is less than 3. Yeah, less than 3. So therefore, dili na pwede makagamit na KV is equal to 5. Dirita sa name. So, nakutag dirita. Your A over H is less than. Di ba dapat greater than para magamit ng 5? Pero less than man, and we will use the formula for KV nga A. Is equal to 7.2. And then, kabalo na tadaan, no? So, okay ang tama, natin KV. So, now we can now proceed in the analysis for retention field function. Wherein, H over TW, compare na to kung less than or equal to or greater than. Ay, kaniha, greater than na wala equal to na. I-erase, take one. Pila na daw. Nasa dan? Ito na dapat greater than. By the way, for this one, yung mga additional requirements nga, dili ko na mag-solve, hindi na i-prove. Provide na ako na siya. Yeah. Sabi lang. Mag-given ang condition, ang ano lang, lagangan sa nansaan wala. Bulay. So, upon checking, your H over TW is 49 point ang nag-calculate ka rin ng H over TW. Yes. 501.9 divided by 10.2. So, 49.205. Then, compare it with 1.1 divided by square root of KV, where KV is 7.2. E over Fy, you can obtain 83. So, therefore, 49 is Condition kung dili siya. less than 1 sa 83. 3 So, is... balikan ko sa code. 1 sa 3 is 5. Ata na bilong? Dire, no? Sakto? Ito ang PN. Therefore, we have the PN na 0.6 FY AW, which is equal na gapon kagay na. Diba katong civics 1? 0.6 times FY times AW. Area of the web, wala mo na sub. FY, wala mo na sub. Therefore, pareha nga 809.11. Then, using AST gihapon, you can still obtain kanina. Sakto? But, atong i-compare kang 610, 680 lang ito ganyan, di ba? Karon 610 na, kaya dito na sa distance nga at 410. So, therefore, need pagyapon siya o stiffener, in between ato. So, if ever, ito i-check kung butang, dito lapit nga portion is need ba ang gyapon. So, pang-checking is, stiffeners is are needed. Kung atong tanawon, same process na itong gibuhat, pareha po ang pareha naman nga force. Diba? Pareha naman force, allowable force ang calculate. Pareha naman yung mga dimensions, so wala na change. The only thing is, atong i-check whether tatong nga dimensions 6 by 60 kay in terms of adding additional requirements which is provided sa inyo mga sabuda.
Okay, check naman nato whether okay or dili. Kung nana ba yung tension field action, okay ba daw si 6 by 60? Eh, di ba ang tension field na is without tension field Without. action? So, kailangan po na siya i-check. Okay, check. Okay, ang purpose ka rin, di ba i-check? So, i-provide na lang kanina rin ako. So, take note that is it. Width to thickness ratio ST. Kasabot anak kay For checking. kasabot anak kay ang width ni stiffener. Pila width ni stiffener? 60. Thickness ni stiffener kay 6. So, we have 10. Then, area of the stiffener, duha sa kabuok, di ba? Duha ka 60 by 6. So, we have 60 by 6. duha ka both sides. So, upon checking, we have 10 is less than 15.9. Okay. So, okay. Satisfied. Then, same goes with this one then. And the last one is to calculate for the deflection. Kabalo mo sa formula sa deflection? Hindi na. Kailangan Mana, lagi naman. Ikalit. Hindi po ikalit ka sa ating surname. So, for this one, uniformly loaded, simply supported, pila yung maximum deflection, asa na locate? Sa mid-span. Mid-span. No? So, then siya pa na. Sa middle. Dali ang ito ang Maximum of deflection. Which is equal to Nalimot mo siya. Nadira 5 times WL to the power of 4 Over divided by EI. 384 EI. So, those? 5 over 3 Ay, What's 3? So, ani? Again, this is only applicable for so, kaya lang na mag-recall mo sa tulong ka cases na uniform load. First case is simply supported with uniform load. Second one is cantilever with uniform load. The third one is fixed ended with cantilever load. Ano pa yung dapat? Prop. Sa prop. Saya prop beam. Saya prop. Fixed and roller. Ito? Okay, mga bagura na lang sa video. Sa toon na dahil ka naman. Doon na may sabi na. Simply. So, sa talim. Ang sa case with fixed head. Ang ita ang mga maximum shear, moment, of deflection. Ano yung ibang recall? Grabe sa talent. Pag nyo na-learn sa structural theory, ka na lang ang require sa design. Shear, Deflection. deflection, moment tayo. Episode ay bahali. Yes, again. Nagtanong ba na sa hydraulic? Tapos yung shortcut. So here, so to pag-identify whether ang last question is to determine whether the beam deflection is excessive if deflection is limited to 1 over 180 of beam span. So when we say excessive, dapat para makalingon ta nga dili kung excessive siya, kung mas dako ang actual kaysa sa gi-allow na to malimit. Take note na itong calculate for the actual base niya siya sa load. So ang ito lang input, lahin na niya sa upload ninyo na present direct. Ako lang i-simplify ko, parehara ang gawa sa answer. Anadra sa inyo ang slides kay 170,000. So para lang simpler, kay converting kilonewton meter to newton mm. Kaya man. Mag-cancel out na no? Okay, kilonewton to newton Times times 1,000. 1,000. Meter to mm times 1,000. Kilonewton per meter man. So, mag-cancel out na ang buwang 1,000. So, hindi ma-change si 170. No, regardless kung kilonewton per meter na siya or newton per mm. Sunod, i-convert si length. No, memo niya siya. Ang 8 meters memo 8,000. So, munang may difference gawin sa inyong slides, no? Parehara ko sa ng answer. Ay, oo na. Preference. Okay, ang 0 sa isa, duha sa isa. Ipa-combine din ako na para simpler ang pagsawag sa. Yes? May question? May question? No, don't forget my
of elasticity nga 200,000 MPa. Then the I or moment of inertia, mali ang unit na dira no, mm cube. So mm to the power of 4 na siya. So simplifying, you can obtain uniform na itong unit, naka-Newton, naka-MPa, o naka-mm. So therefore, ang magawasan ng answer should be in mm na 81.89. Take note that our allowable is converting 8 meters into mm na 8,000 divided by 180 na 44.44. Ang atong limiting value, which is dapat siya na ang allowable, mas dako siya, ay mas gamay siya compared sa maximum deflection. So nilapas no excessive. So therefore, the deflection is excessive. Kung dako ang deflection, so may implication niya. Dili safe na structure, no? Kung baka naging mo na mo kung inyong solder nga deflection is naka-meters na. So dili din mo halos visible makita ang deflection, no? Nagamay ra ka na ng deflection, bala pag mga tulay na dato ka ng mga structure. Gagmay rin ka ng mga deflection. Pero kung napo na balag 1 meter na, 0.5 meter na, yan nakamakibaan. Imagine kato nga sa metros ang pag-bend sa imong beam. Pero wala pa na siya gamay ra kayo na siya, dili siya ganda na ito makita kung dili ka OC ay gabili kayo kung gamay ra ka na, for example so therefore, excessive ra kung kanina itong gialaw mo deflection, kanina ang pwede mas dako pa ang maximum ng base load. So therefore, we need to redesign by selecting higher IX. Kaya kita, pwede mo na makapili o lalahi ng I section, wide flange 20 matata wide flange 23 by 140. So, mato, mga dalahin na wide flange. I-check ninyo kung pila ang IX ato. If kaya ba niya or kung lahi na po ang load. Any questions? Yes, Bais. Sakto mo, Bais? Mas dako ang hindi siya excessive. Wala lang confusion. Safe lang siya against an load. Kasabot ng aning mas gamay ang allowable, ang atong structure, dili niya kaya ang atong mas beam span. Di ba mas magbatal mo ito ang deflection sa span po. Di ba mas dako ang span? Kaya naman siya sa simulators. So that means, pag itatag line section ng mas dako o IX. Which is nakita ito din, no? Atong IX, or itong moment of inertia is nasa denominator. Kung ang value mas magkadako ang denominator, magkagamay. Diba? 1/12 is mas gamay kaysa 1/2. So that only means, para mapagamay na ito ang deflection, i-increase na ito ang value sa numerator. Which is, ang nasa numerator is si 384, si E, o si I. Si E, hindi naman na ma-change, no? For computational constant na ano is 200,000 pH. So, ang pwede ma-change is I, or lahi na section. So, ano ito ang magic? This one is your last example. Same problem, pero lahi ko na ito ang approach. Wala. Wala sa inyo? So, wala tayo question earlier. The beam is a wide flange 21 by 62, 836 steel with FY to 48 MPa, and with the following properties. So, say yapon. First one is determine whether the beam section needs intermediate web stiffeners, and if so, design the spacing of the stiffeners. So, to check is no, atong need. Ato lang siya i-compare your H/TW should be less than 260. If ma-prove na to na, then there is no intermediate web stiffeners are required. So, upon checking, 49 is very small value compared to 260. Therefore, no intermediate web stiffeners are required. Second problem, determine whether the beam is safe against shear. Pareha naman problem, no? Pero ilayon to approach. Nalaman to kung pareha na mag-apon ang result. Ang kanyang approach is i-base na to siya sa stress. Nagaina, kaya i-base na to ang shear force sa allowable base sa code nga BN. Kani karon
base mo sa code, pero base sa stress. I-equate na to ang atong allowable kang actual. Calculate delta of V. No, katong iyang dire. Balik ka dire. Pero V na hindi pang ito. Kani atong allowable. So that's one way of checking kung pila ra atong i-allow nga shear stress, shear force. Tagan mo og mga allowable shear stress, base mo shear stress sa shear stress, i-equate mo na siya sa actual. So sa pag-calculate og force kung given kag stress. Pag-calculate og force given kag stress, sa ano pag-calculate? V times A. V times A. Times man. Times. V over A. Right? Ano po ito is force. Force man. So, stress times Force. area. Ikan lang force. Okay. Tapos Stress. ano? Area man. Yes. Stress ang gihatag. Equate ko lang si actual kang allowable. Ingat lang po siya. Tanong ito ko pareha gano'n ang gawas nga result. So therefore, cross multiplication, si D over TW ng area, i-multiply na ito kang stress, makuha ito si force. Ito, agree ang tanan. So that's one way of checking kung if ever stress, dagan kayo o rabag kung sa layman's term sa mga tao, dagan kayo pamahagi pagpatay sa iyo. Ay, sure, good. Mas lover ba? Sige na lang. Ipis na lang. Ay, ipis na lang. Oo, ayan. Kayo, ipis. Sige na lang. Ay, di ko nagtikil. Ano yung pet lover? Sige, ipis na lang. Para di ko kayo patay ipis. So, ayaw kong tao. Grabe ka na. Ayaw kong tagpiginan. So, dahil mamahagi, solve problem. No? So, kani siya is by, for example, kung hatagan mo, na may mga problem na hatagan sa inyo is allowable stress diretso. So, in that way, kung hatagan mo ang allowable stress, sa inyo po, ang katudayon, i-equate ninyo ang allowable o ang actual para makuha niyo si shear force. Which is what ang strength, no? Shear strength. CP. So, kanina problem, nga naon ko siya pagpamahagi. Just in case, ang ihatag sa inyo mga problem is stress ang ihatag. Pwede niyo balihon. I-equate din niyo siya. Pwede naman yung kayo sa mga basis of design mo doon, tagan mo problem, hindi mo nga. If ever this beam is nala siya allowable shear stress na kani, 150 MPa. Pila ang shear strength. So, nga nabitaw. So, then, decide, check kung safe. So, kani, determine whether the beam is safe against shear. So kung stress ito basihan, kung ito basihan sa stress, di ba duha naman to? Whether it is less than or equal to kang 998 divided by square root of Fy. Balik ka diri sa code. Ani, kung sa stress. Allowable shear stress. Duha naman di ba? Na condition. This one or this one. Para makakalculate na kung asa nga allowable shear stress. So ito i-check whether less than ba or greater than. Your H over TW is 49 point something, di ba? Ani. Then, ito ang 998 divided by square root of Fy is 63.7. So, upon checking, since your 49 is less than 63. So, kung balik ka sa code, duha nun, di ba? Diri na bilong. No? Therefore, diri sa, itong allowable is 0.4. So, ano actual? Mo na itong i-equate kang actual para makakalculate tao shear strength. No? So we can get FB which is equal to 0.4 Fy, equating that one. Your V should be less than or equal to 539,411.9 Newton or 539.4 kilonewton. Pareha na ba? Gaya na sa ESP? Na-calculate? 539.40. Pareha na, no? So that means, no, atong code is katuyok na siya. Kung force of area. So ang atong steel is katuyok na sa stress na formula nga force of area. So that only proves nga pareha na siya gibasihan. No? Lahi nga code atong gibasihan pero pareha ang answer ang gawas. No, that only proves nga same ra gyud ang concept sa pag-conceptualize ato ang code. So, muna to ang allowable
shear strength, no, si 539.4. Pareha no? Na-check niyo? Yes, ma'am. Now, atong i-compare kang actual. Kang actual, same na gapon, simply supported, uniformly loaded, with the beam span nga 8 meters, but ang load is 80 na lang. Ilagay na 170. So, mas gamay ang load karon. So, mas gamay na po ang atong actual shear force. Pila yung actual shear force? Pareha lang ang formula, di ba? Omega L or WL over 2. 80 times 8 meters divided by 2. So, we have 320 kilonewton. Compare it with 539. Mas dako Isa sa naman. 539. Mas dako kasi allowable kaysa ka actual. So, that only means nga safe ang ito. Di siya go. So, okay na ito sabihin. Sa letter C, same formula. The only difference is lahi ang load. Ang magawas is instead gagawin na pinatapagin na 81.89 na naka-load. Karon is 38 na lang. Compare it with the limiting value ng L over 180 na 44.4. Isa na mas na karon. See? Atong allowable. Ang limit. So therefore, dili na excessive ang atoang. So that only means kanina problem, kani si white flange 21/62. Kaya pa niya si 80 kilonewton per meter without the help of stiffener. In terms of deflection, in terms of shear. Pero katong ipasama na siya 170, so pwede na mag-redesign nila lahi po na method. Or mag-design ka of stiffener. So whichever is masayon sa inyong apart kung kamo na ang designer. Pero kung nakapalit na mga materyales, mag-stiffener na lang yun. Okay, so kung ibalik pa ito ninyo, ang kanang mga I-beams, gamit ka mga bukat, no? Bugat kayo na ipang Babalik. As per experience, no? Sa araw, bugat kayo mga bukat mga ipang-order. Kung niya makita ko yung barato sa mga-order ka sa Manila. Buka pa na sila transmit. Pwede lang nagsahan ni Christian. Transportation di ka nito. Kaya bala ko, ang price difference is only 0.25 or 0.5. Ako na kayo na hundreds of thousands na ang difference pag Bolto-bolto na. muna, gamay na ang mga change sa dynamics sa changes sa dimensions din. Ako na kayo na siya in terms of money. Especially for steel. Limit. Sa sikizil. Any question? To check So, katong if na tension field, any of the conditions na satisfied. Mas ba rin? Katong kubat na kondisyon. Ay, katong sa... Katong... Kani-kani. Asa to? Nanawala. Nanawala ka dyan. Ganito. Asa? 1, 2, 3, Ano eh? 4. Paday. Sa ubos. Ay, kanang sa August pa kaya. Kana Gani. ba 1, 2, 3 katong tension dyan. Ngayon Ah. Dara. And Not panel. permitted 4. First is Dara open dahil. panels. Naala dahil. Second, permana. Any of the conditions. Nili na sa sarili nga masatisfy niya tanan. Ah, okay. Any lang. Any lang. 4 magiging ano, not permitted 4. So kung nala kayo masatisfy dira, okay na mag-require ko siya of tension field. Any of Yeah. the Gabi yung convince sa nito. Attendance. Attendance pa dahil. Ino.